Oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga po, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ngayon ay araw na ng Biyernes, Mayo 2, 2025. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, magkarinigan tayo ngayong Biyernes ng umaga hanggang alas 6. Ito po si Yuel Reyes. Sa ulo ng ating mga balita, 10 patay, higit 20 sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa Esitex. 20 pesos kada kilong bentahan ng bigas sa Cebu, umarangkada na. Libo-libong aplikante dumagsa sa Labor Day Job Fair ng pamahalaan. Vice President Sara Duterte sisipot sa preliminary investigation ng Department of Justice sa kill remark sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Philippine National Police itinanggi ang raid sa bahay ni dating Pangulong Duterte sa Davao City. At low pressure area sa Mindanao nalusaw na, ngunit bagong sama ng panahon sa Surigao del Sur, bantay sarado ng Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama na rin ho natin ang iba't ibang istasyon ng radyo natin sa buong Pilipinas, simulcast sa DZRH News Television sa higit 1,000 cable operators, live nationwide sa 18 relay stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, good morning Pilipinas! Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga Pilipinas! Umaga Pilipinas, balita! Alas 4:07 ng umaga, nalusaw na ang low pressure area sa Davao City. Ngunit isa pang LPA ang posibleng mabuo sa susunod na 24 oras. Huling namataan na LPA sa layong 515 kilometro, silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, at ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Gayunpaman, sinabi ng Pag-asa na maliit ang tsansa ng LPA na ma-develop bilang bagyo sa susunod na 24 na oras. Ayon kay Benny Estrella ng Pag-asa, ang LPA ang magdudulot ng kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Eastern at Central Visayas, gayon din sa Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Sorsogon. Ang ITCZ naman ang nagpapadala ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Palawan, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sinabi rin ni Estrella na ang easterlies naman ang makaaapekto sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon na magdudulot ng isolated rain showers at thunderstorms. Samantala, 25 lugar sa bansa ang makararanas ng danger level na heat index. Ang pinakamataas ay nasa 45 degrees Celsius sa Infanta, Quezon. Magandang umaga Pilipinas! Umarangkada naman ng pilot test sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Cebu.
Ayon sa Department of Agriculture o DA, tatagal hanggang Disyembre ang programa at ipatutupad din sa iba pang bahagi ng Visayas. Nasa 800,000 pamilya o 4 na milyong individual naman ang inaasahang makikinabang sa naturang rehiyon. Partikular na ibebenta ang murang bigas sa mga senior citizen, solo parents, may mga kapansanan at benepisyaryo ng 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino program. Alas 4:09, gising na ho, bango na, Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Handa naman ang mga ahensya ng pamahalaan sakaling lumala pa ang sitwasyon ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Sa panayam sa DZRH, tiniyak ni Attorney Chris Noel Bendijo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense na planchado na ang kanilang contingency plan para sa bawat alert level ng bulkan. Meron na po tayong contingency plans, no? Yung pong ating provincial government all the way to the local hanggang sa barangay risk reduction management offices. Ang bawat alert level po ng bulkan, meron po siyang kaakibat na aksyon. So, na-practice na po natin to, no? Na kumbaga medyo plansado na po ito kung kaya talaga pong maganda po yung direktiba ng ating Pangulo. Nasusundan naman po natin ito. Nakahanda naman po yung ating pamahalang tumugon sa mga ganitong sakuna. Una nang namahagi ang OCD ng 1,500 hygiene kits at mahigit 10,000 N95 mask para sa mga residenteng apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Bulusan. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:11 sa kaugnay pa ring balita, hinihintay pa ng Office of Civil Defense ang kumpirmasyon mula sa FIVOX hinggil sa umano'y muling pagputok ng Bulkang Bulusan kahapon. Ito yung makaraang kanselahin ng FIVOX ang inilabas nitong eruption notice kaugnay ng naturang bulkan. Gate ni Attorney Chris Noel Bendijo, Office of Civil Defense spokesperson, posibleng dagsain o degasing lamang anya ang nangyari sa Bulkang Bulusan at hindi pagputok. Tinitingnan din po natin yan, ma'am, no? Dahil meron din po tayong nakuhang impormasyon mula po sa FIVOX na kinakansela po nila yung eruption notice, no? So baka po digasing lang yung naganap. But we are waiting for the final analysis. Dun po, syempre, umaasa lang din po tayo sa ating mga eksperto mula sa FIVOX kung ano po yung klasifikasyon ng emission ng bulkan. So we're waiting for their confirmation kung ano po ba italaga ito. Ang tinig ni Attorney Chris Noel Bendijo, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Alas 4:12, 10 naman ang nasawi habang 37 ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa Tarlac Exitex Exit Toll Plaza kahapon. Sa panayam sa DZRH programang Balansyado, sinabi ni Tarlac City Police Chief Police Lieutenant Colonel Romel Santos na nakahinto ang 4 na sasakyan nang maararaw ito ng bus na Solid North. Kabilang sa mga nadamay na sasakyan ay isang Toyota Veloz, FAW Tractor Head, Kia Sonet at Nissan Urban. Ayon po sa ulat ng investigador po natin, ang 4 po na sasakyan is nakahinto na po sa Exitex Toll Plaza, toll gate. Nakapila po sila, naghihintay ng turn nila para po makapag-exit. Yan naman pong pagdating ng pang-5 sasakyan, yung pong Yotong bus. Ito po isang Solid North Transit Incorporated bus. Binangga po, yung unang binangga po niya is yung Nissan Urban. Sunod po yung Nissan Urban, binangga po niya yung Kia Sonet. Yung Kia Sonet po is binangga naman po yung FAW Tractor Head. Yung FAW Tractor Head, binangga naman po yung Toyota Veloz. Ang tinig ni Tarlac City Police Chief Police Lieutenant Colonel Romel Santos. Samantala, inamin naman ng driver ng naturang bus na si Teodoro Merhan na nakaidlip siya habang nagmamaneho at nagising na lamang nang sumalpok na ito sa iba pang sasakyan. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Tarlac City Police Station ang naturang driver matapos itong sumailalim sa medical examination. Alas 4:14. Magandang
Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa mga balita, nagkasana malawakang kilos protesta ang mga iba't ibang militanteng grupo at labor organizations para ipagpaliban ang ipaglaban ang taas sahod. Kabilang sa mga nakiisa ang National Wage Coalition, Kilusang Mayo 1 o KMU, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Nagkaisa Labor Coalition at Trade Union Congress of the Philippines. Panawagan ng mga ito itaas na sa 1,200 piso ang daily minimum wage dahil hindi na sumasapat ang kasalukuyang sahod ng mga ordinaryong manggagawa sa patuloy na lumolobo ng presyo ng mga bilihin. Pakinggan ang tinig ni Jerome Adonis, ang General Secretary ng Kilusang Mayo 1. Mga manggagawa na mabuhay naman kami ng December. Kaya we are urging Pangulong Marcos to certify the urgent bill ang 200 at kailangan din certified as urgent bill ang 1,200 pesos na dagdag sahod para sa lahat ng mga manggagawang Pilipino. Yun ang kailangan natin sa Hit naman ni Leody de Guzman, ang chairperson ng BMP. Hindi anya happy ang mga Labor Day o ang Labor Day dahil wala pa silang nakikitang aksyon sa gobyerno para tugunan ang kanilang mga hinaing. Hindi happy ang Labor Day kasi hindi ka sumasagot ang ating gobyerno doon sa kahilingan natin. Itaas ang sahod ng mga manggawa. Kaya kinamagawa itaas ang sahod, itigil ang aktualisasyon at bigyan ng kailangan ng mga manggagawa na magpaloob ng inyo sa loob na yan sa Yan ho magkasunurang tinig ni Jerome Adonis, General Secretary ng Kilusang Mayo 1 at Leody de Guzman ng BMP. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:16 ng umaga. Sa mga kaugnay pa rin pong balita ukol sa selebrasyon ng Labor Day kahapon, libo-libong mga manggagawa ang nagmarsya sa iba't ibang lansangan sa Maynila upang ipanawagan ang mas matatag na proteksyon at reforma sa sahod ng mga manggagawa. Karamihan sa mga nagprotesta ay nagmarcha sa kahabaan ng Espanya, Nicanor Reyes at Recto Avenue. Kabilang narito ang grupo ng Metro Manila Vendors Alliance na ipinananawagan sa Administrasyong Marcos Jr. ang 200 peso na aumento sa sahod. Nananawagan din ang Philippine Government for Climate Justice para sa kapakanan naman ng mga nagtatrabaho sa iba't ibang coal-fired power plant at mga minahan. Una rito sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi sesertipikahang urgent ang panukalang taas sahod, ngunit inatasan na niya ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB para mabilis na pag-aralan ang aumento sa sahod. Umaasa pa rin ang mga grupo ng mga manggagawa na sa pamamagitan ng kanilang rally, magbabago ang isip ng Pangulo dahil posibleng ito nila ang dahilan kaya bumaba ang pinakahuling approvals rating nito sa mga survey. Tinatayang aabot naman sa 5 milyong Pilipino ang makakaahon sa kahirapan oras na maisabatas ang 200 peso wage hike. Ito ang naging tugon ni Trade Union Congress of the Philippines o TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate sa panayam sa DZRH. Natanungin kung sapat ba ang 200 peso na taas sahod para sa mga minimum wage earner. At lubusan pong napakakailangan itong 200 pesos sapagkat sa kasalukuyan po, halos lahat ng ating minimum wage ay nasa ilalim ng poverty threshold ng pamahalaan. Ibig sabihin, meron po tayong higit 5 milyong minimum wage earner na sila po ay mahirap dahil napakababa po ng kanilang minimum wage. Kapag naipasa na maging batas, ito pong 200 pesos wage increase, lahat po ng 5 milyon na minimum wage earners ay maaahon po sila sa kahirapan. Yan po ang tinig ni Trade Union Congress of the Philippines o TUCP spokesperson
Carlos Miguel Oñate. Paliwanag nito kay Pangulong Marcos, sana'y ma-certify as urgent na ang naturang panukala na hanggang ngayon nakabinbin pa rin sa Kongreso. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Marcos na tinutugunan ng pamahalaan ng mga daing ng mga Pilipinong manggagawa. Ito'y sa pamamagitan anya ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Giit ng Pangulo na nanatiling matatag ang commitment ng gobyerno na protektahan at isulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Sinabi pa nito na patuloy na pinag-aaralan ng RTWPB ang level ng sahod sa bawat rehiyon at mula Enero 2024 ay 16 na rehiyon na ang nagpatupad ng taas sahod. Sa kabuuan niya ay nasa 28 wage orders na ang naaprubahan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras po natin, alas 4:20 ng umaga. Sa germs sa katawan nila, para labanan ang amoy araw at may pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Pad Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras po natin, alas 4:25 na ho ng umaga. Good morning, good morning, good morning. Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, magkarinigan po tayo hanggang alas 6 ng umaga dito pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga Pilipinas! Balita muna mula sa probinsya, Indigenous People Community sa lungsod ng Cotabato nagkaroon naman ng tsansang maiparating ang kanilang mga hinaing kay BTA member Attorney Nagib Sinarimbo. Alamin natin ang detalye mula kay RH19 Jun Di Makutak. Jun. Sa pamamagitan ng programang Constituency Building and Public Consultation ni BTA member Attorney Nagib Sinarimbo, nagkaroon ng magandang pagkakataon ang mga residente ng bawat barangays ng Cotabato City, lalo na ang indigenous community, na direktang maiparating kay MP Attorney Sinarimbo ang kanilang mga matagal ng hinaing. Bilang respeto sa tradisyon ng tribong Tiduray na mula sa mga hinterlands ng North and South UP, kung saan nasa more or less 14,000 families ang nakatira ngayon sa iba't ibang 37 barangay sa Cotabato City, at ang magandang balita ay nakatakdang magpapatayo ng tribal center si MP Sinarimbo sa layuning mapreserba ang beliefs and rituals ng tribong Tiduray na matagal ng panahong napapabayaan sa lungsod ng Cotabato. Nariyan din ang patuloy na isyu sa edukasyon, kalagayan ng mga sangguniang kabataan, kalusugan at kahandaan sa panahon ng mga natural calamities sa lungsod. Ayon pa rin kay Attorney Sinarimbo, maraming pera ang gobyerno at nararapat lamang umanong gagasusin ito para sa tao. Sa araw ng Magagawa o Labor Day kahapon, nagpapatuloy ang pagbaba sa mga barangays ni MP Attorney Sinarimbo upang pakinggan, konsultahin ang hinaing ng mga residente, partikular sa Barangay Roser Heights 11 na kailan may hindi pa nabibigyang solusyon ng mga kasalukuyang politiko sa matagal ng panahon. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun. Nagtamo naman na sugat ang isang pulis ay kinasang malawakang kilos protesta ng mga manggagawa kahapon kasabay ng Labor Day. Nasugatan ang di pinangalan ng pulis nang tumama ito sa barikada na may barbed wire. Sa ulat ng pulisya, sinubukan ng ilang mga relista na alisin ang mga barikadang malapit sa University of the East sa Recto habang nagmamarcha ang mga ito patungong Menjola. Nagtipon-tipon ang iba't ibang labor groups para kalampagin ng pamahalaan hinggil sa apela nilang sertipikahang urgent ang panukalang 200 peso wage hike.
Binagsa naman ng daan-daang aplikante ang job fair na inilunsad ng Department of Migrant Workers o DMW nitong Labor Day. Ayon sa ahensya, 4,700 oportunidad sa trabaho ang nag-aabang sa mga Pilipinong nagnanais magtrabaho abroad. Mula ang mga ito sa 11 lisensyadong recruitment agency na nag-aalok ng trabaho sa Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates o UAE, Japan, Taiwan, Estados Unidos, maging ang Germany at United Kingdom. Ilan sa mga nagtungo sa job fair ng DMW ay mga walk-in applicants, habang nasa 3,000 naman ang pre-registered o nagpasa na ng kanilang resume bago pa ang mismong job fair. Alas 4:28, nagpahayag ng buong suporta at paghanga si Senator Bongo sa mga manggagawang Pilipino at nangakong patuloy niyang ipaglalaban ang mas mataas na sahod para sa mga manggagawang Pilipino. Ginawa ni Senator Go ang pahayag sa araw ng paggawa o Labor Day kahapon. Muli rin itong nanawagan para sa agarang pagpasa sa panukalang wage hike na niniwala si Senator Go na haligi ng ekonomiya ang ating mga manggagawa, kaya't dapat bigyang prioridad ang kanilang kapakanan. Co-sponsor at isa sa mga author si Senator Bongo ng Senate Bill No. 2534 na layong itaas ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Suportado rin ng senador ang mga maliliit na negosyante at lahat ng mga kapwa Pilipino na nagsusumikap para sa kanilang pamilya. Tututukan anya ng mga programa na maglapit sa tao ng serbisyong pamahalaan, partikular na ang serbisyong medikal. Today is Labor Day. Sa ating mga manggagawa, bilang isa po sa nagsulong ng Senate Bill 2534, ito pong wage hike bill, magkakaroon po ng increase sa daily minimum wage po sa ating mga private sector workers. Naging co-author po ako at co-sponsor ng panukalang ito. At patuloy natin itong isulong at nasa House of Representatives na po ito. Magtutulungan po tayo para magkaroon po ng increase sa daily minimum wage po. Importante po para sa akin yung mga maliliit na manggagawa. Importante po sa akin sila. Sila po ang ating mga modern day heroes na nagtatrabaho po para sa ating bayan. Nakakatulong po sila sa ating ekonomiya. At isulong po natin yung mga programa, mga proyektong makakatulong sa ating mga kababayan. Especially po itong serbisyo medikal. Ang tinig ni Senator Bongo. Oras natin alas 4:30 na ho ng umaga. Gising na. Bangon na Pilipinas. Hindi ho holiday ngayon ha. Baka napapasarap ng tulog. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Ipinagdiwang ng Kamara de Representantes sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ang araw ng paggawa sa pamamagitan ng muling pagtitiyak na kanilang tinututukan ang kapakanan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng serye ng mga batas na naipasa sa paggabay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na layong iangat ang kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Speaker Romualdez, ang Labor Day ay hindi lamang pagkilala sa mga manggagawang Pilipino, kundi dapat ibigay ang tunay na serbisyo para gumanda ang kanilang buhay. Sinabi niya ito ang naging pangunahing layunin ng Kamara de Representantes mula sa pagsisimula ng 19th Congress noong 2022. Isa sa mga pangunahing batas na naipasa ng Kamara ay ang Trabaho para sa Bayan Act, isang national roadmap na lumilinya sa skills na may totoong trabaho. Binigyan din niya ang pagpasa ng New Agrarian Emancipation Act na nagtanggal ng higit 57 bilyong pisong pagkakautang sa lupa ng mahigit 600,000 magsasaka. Binanggit din ni Speaker Romualdez na isinabatas din ng Kamara ang libreng legal na tulong para sa uniform personnel sa pamamagitan ng RA 12177. Naipasa rin ng Kamara ang mga batas tulad ng Welfare of Caregivers Act at Eddie Garcia Law. Kabilang din sa mga panukalang batas na nakasentro sa manggagawa ang pagtaas ng service incentives leave mula 5 hanggang 10 araw. (4:32) ng umaga, binigyan din naman ni Senator Loren Legarda ang pangangailangang matiyak na
ang bunga ng pagunlad ng bansa ay nararamdaman sa mga hapag ng bawat manggagawang Pilipino. Yan ay sa loob man ng bansa o sa ibayong dagat. Sa pagunita ng Araw ng Manggagawa, sinabi ni Legarda na higit pa sa pagiging matatag ang ating mga manggagawa, sila ay malikhain, maparaan at walang kabagurang nagsusumikap para sa mas magandang kinabukasan. Dahil sa kanilang walang sawang pagtatrabaho, tumitindig, umuunlad at nagiging makabago ang ating bansa. Pinaalalahanan anya tayo ng Araw ng Manggagawa na ang disenteng trabaho ay pundasyon ng makatarungang lipunan. Bawat manggagawa umano ay nararapat na magkaroon ng pagkakataong hindi lang kumita para mabuhay, kundi mamuhay sa ilalim ng mga kondisyong may dignidad, may proteksyon sa karapatan at may daan tungo sa pag-unlad. Sa ika-19 na Kongreso o 19th Congress, inihain ni Senator Loren Legarda ang panukalang Living Wage Bill o Senate Bill No. 2662 na naglalayong kilalanin at itaguyod ang konsepto ng living wage o nakabubuhay na sahod upang matustusan ang batayang pangangailangan ng isang pamilya na may dignidad. Layunin nitong tiyakin na ang pagtakda ng minimum wage ay nakabatay sa malinaw, makatarungan at makasiyensyang batayan na isinasaalang-alang ang lokal na kalagayang sosyo-ekonomiko. Apat naman na magkakapatid na sospek sa pagnanakaw ng cellphone sa katatapos na bangusan street party sa Dagupan City na aresto. Alam niyo ho ba kung gaano karami ang cellphone na nabawi ho dito sa sospek na ito? Alamin natin ang detalye mula kay RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Dahil sa mabilis na aksyon at koordinasyon na sinagawa ng Dagupan City Police sa pamumuno ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brindon Palisok, katuwang ang 2nd Pangasinan Provincial Mobile Force Company at iba pang lokal na himpilan ng pulisya dito sa Pangasinan, matagumpay na narecover ang isang ninakaw na cellphone at naarestong 4 na suspek at pagka-recover pa ng 48 nakaw ng mga cellphone. Ayon kay Lieutenant Colonel Palisok, ang insidente ng pagnanakaw ay naiulat ng isang college student mula sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, kung saan ang kanyang mamahaling cellphone ay nadukot sa kanyang bag ng hindi pa nakilalang suspek habang siya'y nakikisaya sa ginaganap na Bangos Festival sa Dagupan City, kung saan siksikan ang maraming tao. Sa pamamagitan ng Google Find My Device application, natunto ng lokasyon ng kinaroroonan ng ninakaw na cellphone sa isang passenger bus na patungong Pasay City. Nasabat ang naturang bus sa Rosales Transport Terminal sa Rosales, Pangasinan. Naarestong 3 magkakapatid na babae at isang lalaking suspek na pawang mga residente ng Commonwealth, Quezon City. Mula sa kanilang pag-iingat ay narecover ang ninakaw na cellphone ng biktima. 48 piraso pa ng iba't ibang uri ng cellphone na kanilang nadikwat ang nabawi sa mga ito. Nananawagan ng Dagupan City Police sa mga nawala ng cellphone sa Bangos Street Party sa Dagupan City na magsadya lamang sa kanilang himpilan upang kilalanin ang nawawala nilang cellphone. Sa ngayon, ang mga suspek ay nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station habang inihahanda ang kakulang kaso laban sa kanila. Ito si Freddy Fajardo, Aristarte, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, good morning ho, good morning Pilipinas. Hindi na ho holiday ngayon ha, baka maya-maya nasa kasarapan pa ho ng tulog at malilate na. Diba, sa mga nag-leave naman ho ngayong araw, maganda-ganda ang gising mamaya. Pero dun ho sa mga uring manggagawa katulad ho natin, may pasok ho. Alas 4:37 na po ng umaga. Ngayon po ay Mayo 2, 2025. Kaya inyo ho yun, nasa kalagitnaan halos na tayo ng taon. Patungo na sa second half na tayo, diba? Second quarter na.
ng taong 2025. Good morning ho, good morning sa lahat ng mga nakatutok sa atin dito man ho sa Pilipinas at anumang oras nakakarating ang amin hong programa sa inyong mga lugar. Meron tayo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa sa ating pong mga OFWs. Magandang araw, kamusta ho kayo dyan? Sa mga pamilya naman na nandito ho sa Pilipinas, yan naman ang laging laman ng dasal at kaya nagtatrabaho sa iba't ibang bansa ang ating mga kababayan. Evan lang mula sa Las Vegas, ating suke every morning. Good morning! Kayaan muna nating magpalamig naman ang ating Kuya Angelo Palmones. Medyo namamalat kasi kahapon eh. Sabi niya, ikaw muna. Namamalat din ako ngayon. Medyo hindi maganda ang timbre ng ating hong boses. Pagpasensyahan nyo na ho. Kay Josue Masangkay, good morning. Fortunato Japin ng Bai City sa Negros Oriental. Kay ganda ng mga dagat dyan. Ganon din kay Shero kay ng Caloocan City. Marilo Jeronimo. Dario Bayawa, good morning ho. Henry Dolohan ng Zambales. Cavernillo siya no sa Tristan Gulay. At kay Estela Nunez ng South Cotabato. Good morning po, good morning. Mari ho kayong magpadala ng inyong pong mga mensahe sa ating DZRH text line. Yan ay 0919-282-6485. Meron ba tayong mahiwagang tunog ngayon? Meron bang nakakuha? Nakuha na. Di abangan na lang ho ang susunod ho na mananalo sa ating mahiwagang tunog. Live pa rin tayo sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable 129, ganyan po sa Cable Link Channel 3 at sa marami pa hong cable providers. Of course, tayo ho ay simulcast sa DZRH News Television YouTube channel. Search nyo lang po ang DZRH TV 4K live stream at lalabas na po yan kung kayo ho ay mayroong smart TV. Siyempre hindi na problema ngayon kung merong kung wala kayong transistor radio, kahit saan hong platform ay mapapakinggan ninyo live na live ang DZRH. Ito po si Yuel Reyes, magkarinigan tayo hanggang alas 6 ng umaga dito pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas. Ingat-ingat ho sa biyahe, lalo ngayong madaling araw, mas madalas ang aksidente kapag maluwag ang kalsada. Kaya sa mga kasabay ho natin ngayon na bumabiyahe sa iba't ibang lansangan, mga laman ng kalsada ngayon hong Friday morning, ingat-ingat ho sa biyahe at wag makakatulog. Kita nyo naman ho, aminado yung driver ng bus. Hindi ho magandang balita ho ito. 10 ho yung nasa week kahapon sa may bahagi ng SCTEX exit sa may bandang norte po ito. Sabi nga nila kapag ka talagang feeling mo inaantok ka sa biyahe, huwag ka nang tumuloy. Lalo ho pag ganitong madaling araw, madilim, hindi gaanong aninag ang kalsada, makakatulog-tulog ng konti, iparada na muna sa gilid. At gayon din, syempre, paigtingin natin yung monitoring sa iba't ibang mga terminal. Yun ho, pinakamahalaga na ma-check ang kondisyon hindi lang ng ating mga sasakyan, kundi ng ating mga piloto o mga driver. Gilbert Badua ng Nebraska, US of A. Good morning. Ngayon din kay Loiza Lee ng Capas, Tarlac. Oras po natin, alas 4:41, babalik pa ho tayo sa ilan pa mga balita at reports dito pa rin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Pag makapit, madakit at malupit ang mantsa, all you need is pride. At mapahirapan ang self-con sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. At triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on tensa chocolate, pad and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alas 4:45 na ho ng nagmamadaling umaga, 4 na lang, 4:46 na ho, 14 na minuto bago mag alas 5 ng umaga. Tuloy ho sa ating mga balita, mariing itinanggi ng Campo Crame ang umano'y raid ng ilang pulis sa bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Tinawag na fake news ni Police Brigadier General Jane Fajardo, tagapagsalita ng PNP, ang umano'y pagsalakay ng CIDG at Special Action Force sa tahanan ni FPRRD, bagay na tinawag na harassment ni Kong Pulong Duterte. I-deny po na mayroon po silang operation po sa Davao po. So, hindi po natin alam kung saan po inugot o kinuha po ng ating kagalang-galang na congressman po yung information po na nandoon po ang mga tauhan po ng CIDG to conduct operation po. At yun po ang pinapasabi po at pinaparinig po ni General Torre. He has no knowledge whatsoever about the operation allegedly ng CIDG doon po sa Davao. Yun naman ho pala yan ho. Matapos marami hong maniniwala, alam nyo naman ho sa internet na mabasa lang na may makitang picture gagamit ng lumang picture o video, tapos palalabasin na ni-raid ho, ganito, ganyan. Natural, maniniwala din naman yung tao dahil kinundingan o yan ho ay makaraang kundinahin ni Davao City Congressman Pulong Duterte ang pangharas umano ng PNP CIDG sa kanilang pamilya matapos dumating ang mga tauhan ng CIDG at Special Action Force sa Davao City. Ito ho ay ayon sa pahayag ni Congressman Pulong Duterte. Pero ayon ho sa PNP, yan ay fake news. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama nyo pa rin po si Yuel Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Alas 4:48, tiniyak ni Vice President Sara Duterte na sisupitin niya ang preliminary investigation ng Department of Justice o DOJ sa Mayo 9 at 16 kaugnay ng reklamong isinampa laban sa kanya ng NBI. Hinggil ito sa kanyang banta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang Zoom conference. Una nang kinumpirma ng Vice Presidente na natanggap na niya ang subpoena mula sa Office of the Prosecutor at nanindigang maliciously taken out of logical context ang kanyang naturang pahayag. Alas 4:48, naniniwala ang isang kilalang human rights lawyer na ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte sa mga senatorial candidates ay naglalayon na iligtas ang kanyang sarili na mahatulan na guilty sa impeachment trial at hindi para sa kapakanan ng publiko. Sinabi ni Attorney Antonio Odibucoy, miyembro ng Free Legal Assistance Group o FLAG at ng Movement for Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism o MABINI, na ang biglaang pagsuporta ni VP Sara sa mga tumatakbong senador ay nagpapakita ng kanyang pangamba na makonvict ng Senate Impeachment Court. Ani nito, yung mga nag-endorso o inendorso niya parang indikasyon na hindi nakasisiguro sa numero ng boto na makukuha niya para hindi siya makonvict. Ang pag-endorso umano ni VP Sara kina Senator Amy Marcos at Las Piñas City Representative Camille Villar ay tinawag ni Bucoy na malinaw na tangkang impluwensyahan ang magiging desisyon ng Senado. Sinabi ni Bucoy na ang pag-endorso ni Duterte ay salungat sa mga nauna nitong pahayag sa publiko na kumpiyansa siyang mapapawalang sala sa mga paratang laban sa kanya. Sa kabila ng mga pahayag ng Vice Presidente na siya at ang kanyang mga abogado ay handa na, sinabi ni Bucoy na iba ang ipinapakita ng kanyang mga kilos.
10 minuto bago mag-alas 5 ng umaga, pamamaril sa campaign leader ni RV Evardone sa Eastern Samar, Mariing Kinundena. Balita mula kay RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Mariing Kinundena ni Eastern Samar Governor Bini Evardone ang pagpatay sa leader ni RV Evardone sa bayan ng Ora, Eastern Samar. Kinilala ng PNP ang biktima si Ricardo Del Monte Gonda, 44 anyos, residente ng Barangay Binalayan, Ora, Eastern Samar. Binaril alas 3 ng madaling araw dahil ng pagkamatay sa Barangay Paypayon sa naturang bayan. Nakumpiska sa crime scene ng kapulisan ng 2 basiyo ng bala ng 9mm na baril gamit ng hindi pa nakilalang suspect. Nikayat ng gobernador ang mga kapulisan na magsagawa ng mas malalimang investigasyon para mabigyan ng hustisya ang biktima ng kapulisan ng 2 na kung sino may kagawan at mastermind sa naturang insidente. Sana hindi nangyayari ang ganitong mga insidente dahil papalapit ng eleksyon. Sa loob ng 21 taon na panunungkulan ng gobernador sa Eastern Samar, ngayon lang ito nangyari. Sa kasalukuyan, patuloy naman nagsasagawa ng investigasyon ng kapulisan sa bayan ng Ora, Eastern Samar. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Samantala, 46 naman na katao arestado. Higit 1 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa isang linggong operasyon ng Bataan PNP. Sa detalye, RH37, Danny Kumilang. Danny. Sa isang matagumpay na simultaneous anti-criminality law enforcement operation o SACLEO na isinagawa mula Abril 23 hanggang 30, 2025, na aresto ng Bataan Police Provincial Office ang 46 katao at nasamsam ang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Marites E. Salvadora, officer in charge ng Bataan PNP. Isinagawa ang serye ng mga operasyon sa iba't ibang panig ng lalawigan sa Bataan. Kabilang sa mga naging target ay ang mga sangkot sa illegal na droga, illegal na pagbebenta at pag-iingat ng mga baril na walang lisensya, mga wanted na individual at mga lumabag sa batas pangisda. Ayon sa tala, umabot sa kabuang 589.49 gramo ng hininalang shabu ang nakuha mula sa magkakahiwalay na anti-drug operation na tinatayang may halagang 4 milyon piso mahigit. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Colonel Salvadora sa pagtutulungan ng mga lokal na unit at pulisya. Aniya, ang Bataan Police Provincial Office ay patuloy na magiging matatag sa layunin nito mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa lalawigan sa pamamagitan ng pinaigting na pagpapatupad ng batas at aktibong pakikiisa sa komunidad. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Oras po natin alas 4:53. 7 minuto na lang ho, alas 5 na ng umaga. Isinailalim na ng Philippine National Police o PNP sa restrictive custody ang 10 tauhan ng CIDG-NCR na sangkot sa umunoy panibagong kaso ng hulidap sa isang Chinese at 2 iba pa. Sa ulat ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP IMEG, sinalakay umano ng mga ito ang warehouse ng mga biktimang inakusahan ng pagkakanlong ng mga baril at hiniritan ng 18 milyong piso. Matapos ito'y pinilit pa ang mga biktimang magturo ng mga baril bilang pekeng ebidensya sa gawa-gawa umanong kasong illegal possession of firearms. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, pinamamadali na ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang dismissal ng mga naturang tauhan ng CIDG. Ang sinabi po ng ating Chief PNP kagabi ay pinatututukan po niya itong kaso na ito at pinabibilis po niya yung summary dismissal proceeding nitong mga pulis po na ito para dali ang matanggal sa serbisyo po nito. Hindi po natin ito tolerate. Mahaharap ang naturang mga pulis sa kasong kidnapping and serious illegal detention, unlawful arrest at pagtatanim ng ebidensya. Alas 4:54 ng umaga, 1 milyong pisong pabuya ang alok ng ang Bumbero ng Pilipinas o ABP Party List sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon hinggil sa mga nasa likod ng pagpaslang kay ABP Second Nominee Leninsky Bakud. Ayon kay ABP First Nominee Dr. Jose Antonio Goita, anumang impormasyon ay makatutulong sa pagkakadakip sa mga salarin.
Panawagan ni Goita sa mga otoridad ang mabilis, masusi at patas na investigasyon para sa paggamit ng hustisya sa pagkamatay ni Bakud. Nasawi si Bakud ng pagbabarilin ng armadong motorcycle rider habang nasa loob ng covered gym ng Barangay 435 sa Sampaloc, Maynila noong Lunes. Limang minuto ho bago alas 5 ng umaga. Sa iba pang mga balita, magsusumite ng formal na withdrawal ang PNP para alisin bilang respondent sa kaso ang anak ng pinaslang na Filipino-Chinese steel magnate na itinuturong mastermind ng krimen sa pagpatay kay Anson Ke. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, walang makitang ebidensya ang PNP sa paratang ni David Tan Liao, isa sa mga primary suspect na nagtuturo sa anak ng biktima bilang nasa likod ng pamamaslang. Yung mga lawyers po ng EKG already manifested our intention to amend the complaint po. Orally, sinabi po nila yan because there are no corroborating evidence that would link Alvin Ke sa kidnapping and eventual pagpatay po ng tatay po nila. So last Monday pa lang po ay nagmanifest na po ang AKG through their lawyers na we intend to amend the complaint. Una nang nagpuyos sa galit ang Chinoy community sa pagkakadawit sa anak ng negosyante, bagay na agad namang nilinaw ng PNP. Giit ni Fajardo, hindi PNP ang nag-leak ng extrajudicial confession ni Liao na nagdidiin sa anak ng naturang Filipino-Chinese businessman. Balita mula sa probinsya Lango sa Alak na Barangay Kagawad sa Northern Samar, sinugod ng itak at binantaang papatayin ang kanyang kapitbahay. May tindi naman na ito. Naaresto kaya ng mga otoridad? RH34 Jane Galit Bantayan. Jane. Inaresto naman ng mga pulis ang isang barangay Kagawad sa isang barangay sa bayan ng Rosario, Northern Samar matapos na pagbantaan nito ang kanyang kapitbahay na papatayin. Ayon sa report ng PNP Rosario, Lango sa Alak ng sumugod ang barangay Kagawad si Mr. Sinicio sa bahay ng kanyang kapitbahay na nakilala na si Jason habang may dala-dalang itak ng hamon ng away nang may pagbabanta. Nang matanggap naman ng PNP Rosario ang sumbong, rumispond ng mga ito sa lugar at aktong naabutan si barangay Kagawad sa harapan ng bahay ni Jason habang winawagayway ang kanyang itak at binabantaan ng kanyang kapitbahay na si Jason na papatayin. Agad inaristo ng mga pulis ang Lango sa Alak na si Kagawad at kinumpiska ang dalang itak. Dinala si Kagawad sa pulisya ng Rosario. Pinagdududahan naman na personal na galit ang motibo at hindi pa malaman kung planong kasuhan ng binantang kapitbahay ang nasabing barangay Kagawad. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane. Samantala, 51.8 milyong pisong halaga naman ang droga nasamsam. 35 individual natimbog sa isang buwang anti-illegal drug operations sa Cordillera. Balita mula kay RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy, good morning. Good morning. Sa patuloy na pagsisikat ng Police Ring Office Cordillera, nasugpuin ang illegal na droga sa rehiyon at tagumpay na nakumpiska ang mga illegal na droga na may kabuang halagaan na 51,890,000 pesos at nadakip naman ang 35 individual mula Abril 1 hanggang 30 ng taong kasalukuyan. Batay sa datos ng Regional Operations Divisions ng BOCAR, umabot sa 73 operasyon kontra illegal na droga ang naipatupad sa nasabing buwan. Ang mga operasyon ito ay nagresulta sa pagkakadakip ng 35 individual kung saan 12 sa mga ito ay nagtarang high-value individuals habang 23 naman ay street-level individuals. Bukod dito, nasamsam din ang 157,838 fully grown marijuana plants, 2,400 marijuana seedlings, 162,815 na grams ng marijuana leaves at fruiting tops at 93.69 grams ang shabu. Naratan kabong halaga na 51.8 million pesos. Sa kanyang mensahe, pinuri naman ni Police Brigadier General David Toredo Jr., yung director ng FOCAR, ang delegasyon at walang sawang pagsusumikap ng mga kapulisan laban sa illegal na droga sa Cordillera Region. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Lakay Romy Gonzales. Oras natin, 5:00 na ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Balikan natin ang ating headlines. 10 pasahero patay, higit 20 sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa Esitex. 20 pesos kada kilong bentahan ng bigas sa Cebu, umarangkada na. Libo-libong aplikante dumagsa naman sa Labor Day Job Fair na inilunsad ng pamahalaan. Vice President Sara Duterte sisipot sa preliminary investigation ng DOJ sa kill remark kay Pangulong Bongbong Marcos. Philippine National Police itinanggi ang raid sa bahay ni dating Pangulong Duterte sa Davao City. At low pressure area sa Mindanao nalusaw na, ngunit bagong sama ng panahon sa Surigao del Sur, pantay sarado ng Pag-asa. Yan po muli ang ating headlines ngayong araw ng Biyernes, Mayo 2, 2025. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, magkarinigan tayo hanggang 6:00 ng umaga. Ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mag-asawang Hernandez sa Laguna sinampahan ng disqualification case dahil sa umano'y vote buying. Balita mula kay RH29, Kuyang Boy Gonzales. Kuyang Boy, good morning. Yuela, isang botante sa Laguna nagaya ng magkaiwalay na petisyon for disqualification sa COMELEC laban kina Congresswoman Ruth Mariano Hernandez at sa Governor Ramil Hernandez dahil sa umano'y malawakang pamimigay ng pera at gamit kapalit umano ng boto. Ayon sa petisyon ni Celito Baron, ginamit umano ng mag-asawa ang isang training session sa Calamba bilang pagpantakip sa pamimigay ng cash na 2,000 piso, pagkain, t-shirt at campaign materials. May mga idinagdagding sworn statement at video bilang ebidensya. Bukod dito, kinwestiyon din ang umano'y pamimigay ng mga blue card o health card na may pangalan ni Governor Ramil Hernandez na nasabat ng COMELEC sa Cabuyao sa gitna ng hinalang vote buying. Laman ng mga petisyon ng umano'y malinaw at sistematikong pattern ng pagbili umano ng boto. Isang mabigat na paglabag sa ilalim ng Section 68 ng Omnibus Election Code. Hiling ng petitioner na madiskwalipika ang mag-asawa sa pagtakbo ngayong eleksyon bilang proteksyon sa integridad ng eleksyon. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH29, Boy Gonzales. Magandang umaga, Pilipinas! Ano ho kaya ang inaasahan nating kalagayan ng panahon ngayong araw at saan may pinakamainit na dangerous heat index na posible ho tayong maranasan pa rin? Merong ITCZ at easterlies na nagdadala ho ng mainit na hangin at localized thunderstorms sa iba't ibang mga lugar. Yan ho ang ating alamin sa DOST Pag-asa maya-maya lamang. Magandang umaga, Pilipinas! Balik-balita tayo, pinaghahanda ng Makati Business Club o MBC ang Administrasyong Marcos Jr. kaugnay sa posibleng epekto ng mas mataas na taripang ipinataw ng Estados Unidos sa mga produkto ng Pilipinas. Sa mensahe ng MBC nitong Labor Day o Makati Business Club, binigyan diin ng grupo ang banta ng 17% taripa sa mga manggagawang Pilipino lalo na sa export sector. Tinukoy din ng grupo ang maaaring maging epekto ng domestic policy ng
administrasyon ni US President Donald Trump sa kabuhayan ng mga overseas Filipino workers o OFWs. Punto ng MBC, dapat magbigay ang gobyerno ng skills training at trabaho sa mga posibleng maapektuhan ng mga manggagawang Pilipino. Samantala, tiwala naman si Speaker Martin Romualdez na may forever o magtatagal ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas ng Marcos administration dahil sa inaasahang pagdami ng produksyon dulot ng mga suportang ibinibigay ng gobyerno sa sektor ng agrikultura. Ang pahayag ay ginawa ni Romualdez sa inaugurasyon ng Castañas Centro Communal Irrigation System sa Sariaya, Quezon. Ayon kay House Speaker, ang Solar Powered Pump Irrigation Project o SPIP na proyekto ng National Irrigation Administration o NIA ay makatutulong sa mga magsasaka para maparami ang kanilang ani. Ito ang magsusupply ng tubig sa 50 ektaryang taniman sa lugar na magre-resulta ng mas maraming ani at pagbaba ng presyo ng bigas. Ay, malaking bagay itong proyekto na solar irrigation sa munisipyo ng Sariaya. So, yung nangyayari ngayon sa Visayas ay talagang maging sustainable dito, hindi na sa Sariaya pero sa Luzon. Kaya napakaganda itong programa ng NIA na itong solar irrigation kasi menos ng gastos, libre ang patubig, solar, wala ng gastos sa krudo. At siyempre, lalago ang ani dito sa kada hektarya. Nakikita nga natin na sa lahat ng mga natapos na turnover, napakaganda po ang ani, ang harvest po. Hindi lang ang isang beses lang magkaka-planting kayo, dalawang planting season pa. Kaya lalago at maging mas efficient. At itong sinasabi na yung pagbaba ng presyo ng bigas hanggang 20, talagang magiging sustainable at talagang abot tayo. Alas 5:07 ng umaga, ipinagpaliban ng Department of Agriculture o DA ang paglulunsad ng 20 pesos kada kilong bigas o benteng bigas meron na o PBBM sa Kadiwa ng Pangulo Center sa Metro Manila hanggang Mayo 13. Kasunod ito ng desisyon ng Commission on Elections sa COMELEC na baguhin ang petsa ng pagsisimula ng rollout sa National Capital Region hanggang sa matapos ang eleksyon upang maiwasan ang isyu ng pamumulitika. Gayunman, itinuloy pa rin ng ahensya ang pilot launch ng programa sa Cebu na pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel kasabay ng komemorasyón ng Labor Day. Ayon kay Laurel, matapos ang 3 taon mula nang maupo sa Malacanang ay natupad na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pangako na benteng bigas habang tiniyak rin ng kalihim na walang issues sa kalidad nito. Dagdag ni Laurel, ilang araw lang naman na magde-delay ang pagpapatupad ng murang bigas sa Metro Manila kaya't mabuting sundin ang utos ng COMELEC. Samantala, nagdeklara naman si Senator Amy Marcos ng krusada kontra lulong at sumumpang hindi siya magiging konsentidora sa bagong political ad ni VP o ni Duterte approved na re-electionist. Sinabi niyang galit siya kay Lulong na tinukoy niya bilang linta, ulupong, lason, oportunistang nasa gobyerno. Panata ni Senator Amy na labanan ang lulong sa droga, lulong sa krimen at nagkukunwaring nag-aabot ng tulong ngunit lulong sa korupsyon. Idiniin niyang galit siya sa buwayang lulong sa kapangyarihan dahil kung walang lulong, lahat anya tayo ay susulong. Sinabi ni Senator Amy na higit sa isang political campaign video ang kanyang kampanya laban kay Lulong na wala naman hong pinangalanan. Bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, asahan na maglalabas si Senator Amy ng kabuoang report kaugnay ng investigasyon sa pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinahiwatig niya rin ang pagsasampa ng kaukulang mga kaso at mga pasabog na revelasyon patungkol sa mga kalokohan ng mga lulong sa mga susunod na araw. Balita muna mula sa Senado, proteksyon ng mga seafarers dapat tiyakin. Ngayong batas na ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Balita mula kay RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Pinatitiyak ni Senator Lito Lapid sa pamahalaan ang pagpapatupad ng batas na magbibigay proteksyon sa mga Filipino seafarers.
Silapid ang isa sa mga mayakda ng Republic Act 12021 o ang Magna Carta of Filipino Seafarers naging batas matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Lapid, ang batas ay makapagbibigay ng dagdag na proteksyon at nagtatakda ng patas na sahod at benepisyo para sa mga ating mga kababayang seafarers. Layunin din ng batas ng bawat Filipino seafarer sumailalim sa sapat na training at development na naaayon sa international standards. Giit ni Lapid, malaking hakbang ito para sa pangalaga sa mahigit na 600,000 Pilipinong marino sa buong mundo na karamihan ay nakaharap sa panganib sa paglalakbay at pangabuso ng ilang shipping companies. Bagamat mamayang hapon pa ang formal na pangampanya ng team ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa lalawigan ng Quezon, ay nauna nang nag-motorcade si Lapid sa lalawigan. Isa sa kanyang binisita ay ang Kamay ni Jesus Shrine sa Lucban, Quezon. Ito si RH28, Raymond Ladpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:11. This time check is brought to you by Hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayan ho, yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning ho, good morning. Inyong pa rin pong nakakasama. Ito po si Yuel Reyes. Ngayon pa rin pong Biyernes ng Mayo 2, 2025. Gising na ho ha. At kape-kape na rin. Di na ho holiday. Baka ho tayo ay napapasarap ng tulog at pinapatay pa ang alarm. Naku ho. Lily Olivi Verdeflor ng Iloilo. Good morning. Gayon din kay Maurice Valera na kababayan nating nasa Italy. Gayon din kay Reynaldo Quiñones ng Batangas City, Edwin Sison ng Domingo Ilocos Sur, Nardet Somera, gayon din Ilocos Sur, dami nakatutok sa atin from Ilocos Region. Lake Joaquino Pareha, good morning ho sa inyo ng Cotabato. Gayon din kay Mundomac Q, ayan. At Marilo Jeronimo ng Cabanatuan City. Meron ho palang ngayon anunsyo ang Maynilad na inilabas ho kanina na walang tubig. Nakararanas ho ngayon ng water service interruption ang ilang mga barangay, particular dyan sa Caloocan City at Quezon City. Sakop niyan ang barangay 176, 178 hanggang 180. Ibig sabihin kabilang yung 179. Yan din ang 182 to 188. Raming barangay din ho ito sa Caloocan mula barangay 182 hanggang 188. Habang apektado naman ng water service interruption ang Greater Lagro at Pasong Putik dyan po sa Caloocan o sa Quezon City. Ayon ho sa Maynilad, yan ay dahil sa nagpapatuloy pa rin na North A Annex Pumping Station Facility. Maintenance yan ay sinasagawa regular ng Maynilad. Ilang minuto na lang din naman, alas 6 ng umaga, expected na babalik na rin sa normal ang supply ho ng tubig.
Samantala, alamin muna natin ang kalagayan ng panahon mula kay Sir Benny Estreha ng DOST Pag-asa. Sir Benny, magandang umaga. Good morning po sa inyo kayo din sa ating mga taga-subaybay. Update natin regarding dun sa low pressure area sa loob ng PAR. Ito po ay huling namataan, 440 kilometers silangan ng Surigao del Sur. Mababa pa rin po ang tsansa na itong LPA ay maging isang bagyo. Subalit aasahan na lalapit pa rin ito sa ating kalupaan at dadaan dito sa malaking bahagi ng ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. For today, mataas ang tsansa ng ulan dahil sa LPA sa may Eastern Visayas, Central Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, maging dito rin sa may Northern Mindanao, Caraga Region, and Davao Region. Minsan malalakas po yung mga paulan, kahit mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. The rest of Visayas and the rest of Mindanao, apektado naman ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, kaya taasahan din po yung kalat-kalat ng mga ulan at mga thunderstorms. The rest of Luzon naman, kabilang ang Metro Manila, for today, bahagyang maulap at minsan maulap pa rin ang kalangitan at sasamahan pa rin po ng mainit na panahon dahil sa easterlies plus mga pulupulong mga paulan or pagkidlat, pagkulog lamang. Temperatura natin sa Metro Manila, 25 to 35 degrees Celsius. Pero yung heat index for today po posibleng umakyat sa 41 degrees Celsius. At maraming lugar po dito sa Luzon na magtatala din po ng heat index na 42 degrees to 45 degrees. Kabilang na dyan ang Infanta Quezon up to 45 degrees Celsius, na sinusundan ng Iba, Zambales up to 44 degrees po. At marami pang lugar, mga Kapatagan po usually yung mga nasa dangerous level. So paalala pa rin, mag-ingat po sa direktang sikat ng araw from 10 a.m. to 4 p.m. Magsuot lamang po ng komportable at preskong damit at magdala ng pananggalang sa init. Sir Benny? Yes po. Opo. Ngayong marami pa rin ang gustong mag-swimming sa dagat o di kaya naman sa pool. Ano po yung may re-recommend ninyo na oras para hindi masyadong mainit yung dampi sa balat? Dahil ngayong pag lumalabas tayo, grabe parang tinutusok. Alam mo parang nag-acupuncture ka sa balat. Ganun yung pakiramdam. Hindi siya advisable po na maglalabas tayo from 10 a.m. to 4 p.m. Dahil yun nga po, mahapdi yung init po na may experience nila, lalo na kapag directly exposed tayo from sunlight. Nandyan yung threats po ng heat exhaustion. So hanggang 4 p.m. po, mainit pa rin. Ayun. Maraming salamat, Sir Benny, at dyan din po sa Pag-asa. Salamat po. Benny Estreha ng DOST Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Nakatutok pala sa atin ngayon. Good morning, Ka-Ador Plato ng 6th District ng Bulacan. Oras natin, 5:22 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. Starwax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Starwax, Starwax wax. Kintab na to the max, max, max. ACS. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans. Pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Para ho doon sa mga naghahanap ng iba't ibang mga variants sa mga raw material ay galing din sa ani ng mga magsasaka, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Para ho sa ating mga kababayan na nagtatanong kung saan ito mabibili, wala ho sa mga grocery stores. Magte-text lang ho kayo o magtatanong sa 0919-095-5935. Ayan, doon daw ho kayo pwede palang umorder. Kung hindi, punta ho kayo ng Quezon. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:29 ang ating pong oras. Kumusta ho? Good morning, good morning. Gising na ho, bango na, kape-kape na. Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas!
Nagsanib puwersa ang Department of Information and Communications Technology at ang Google Philippines upang labanan ang fake news. Ayon kay DICT Secretary Henry Roel Aguda, ito ay sa pamamagitan ng kampanya sa digital literacy at content moderation. Sabi naman ni Yves Gonzalez, head ng Google Philippines Public Policy and Government Relations, nagkasundo sila ng DICT upang maglunsad ng mas malakas na online safeguards at mas epektibong artificial intelligence o AI tools. Sa ilalim ng partnership ng Google at DICT, layo nito na mapalakas pa ang detection ng AI-powered content at paigtingin pa ang pagpapatupad ng YouTube Community Guidelines. Umabot naman sa halos 30,000 benepisyaryo ng College Education Assistance at TESDA Training with Toolkits ang naibigay ni Bulacan 6th District Congressman Ador Pleito sa buong distrito. Ito ang alay ni Congressman Pleito sa Labor Day para sa mga manggagawa sa lalawigan na nagsusumikap na magtrabaho para makapag-aral ang kanilang mga anak. Ito ay sa harap ng kanyang paniniwala ng edukasyon ang solusyon sa kahirapan. Nangako rin si Kaador na mas palalawakin pa niya ang kanyang mga programa na titiyak sa magandang kinabukasan ng mga Bulakenyo at kanilang mga anak. Pakinggan natin si Congressman Ador Pleito. Video lang. Ayan, ito ho yung nakikita nyo ho ngayon na sa inyong RH television screens. Ayan. Maganda-ganda rin ho itong ito lalo ngayon ang hinahanap ng ating mga estudyante na pantawid. Malaking bagay sa kanila hong pag-aaral, lalo breakfast kailangan sa umaga. Panggastos na rin ho ito para sa kanila ring pangangailangan. Maganda umaga, Pilipinas! 5:32 ng umaga, pinagpapaliwanag ng Department of Transportation o DOTR ang Cathay Pacific dahil sa umano'y napunit na passport ng isa nilang pasahero habang nagche-check-in. Ito ay matapos makatanggap ng ulat ang ahensya na hindi pinayagang makasakay ang isang 65 anyos na pasahero sa Mactan, Cebu International Airport na patungo sana sa Dubai noong Abril 24 dahil nga sa napunit na passport. Sa ulat ng Civil Aeronautics Board o CAB, sinabi rin umano ng pasahero na hindi na nagbigay ng anumang tulong o paliwanag ang airline staff sa nangyari sa kanyang pasaporte at nagpatuloy lamang ito sa pagproseso sa iba pang mga pasahero. Wala pang pahayag ang Cathay Pacific kaugnay sa nasabing issue. Samantala, tiniyak naman ng Department of Education o DepEd na gumagawa sila ng mga hakbang upang mas mapalakas ang literacy program ng bansa. Ito'y matapos lumabas sa 2024 Functional Literacy Education and Mass Media Survey na halos 19 na milyong graduate ng junior at senior high school ang hindi nakababasa at nakaiintindi ng simpleng kwento. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara, paiigtingin pa nila ang mga intervention mula sa remedial at literacy programs hanggang sa mas epektibong paggamit ng datos sa bawat paaralan. Siniguro rin ng kalihim na hindi nila hahayaang may batang nahuhuli sa pagbasa at pag-unawa. Sa katunayan, nilalaman na rin anya ang teaching at assessment method sa halip na memorization. Hinuhubog ang mga mag-aaral para maging critical thinker at may 21st century skills. Alam nyo ho gano'n na kalala yung sitwasyon natin ho pagdating ho sa ganito. Mabuti na nga lang ho ngayon ay lumalabas na yung mga ganitong balita, pero napakatagal na ho na ganito ang sistema ng edukasyon ho natin sa Pilipinas mula nang magpatupad ng katakot-takot na reforma sa edukasyon. Lalo na yung tinatawag na transmutation ng mga grades. May mga nakakahuntahan ho tayo mga guro na ang sinasabihan nila doon na mismo sa sistema may problema. Biruin nyo ho, nakakatuntong ng high school ang isang estudyante mula sa elementarya nang hindi marunong bumasa at nagiging problema ho ngayon yan ng mga high school teachers. Parang dati grade 2 ako, sobrang higpit na ho sa amin. Hindi ka talaga pwede mag grade 3 nang hindi ka ho marunong bumasa. Mahigpit ho. Ngayon may tinatawag na mass promotion.
yung ating mga nakakahuntahang guro mula ho sa iba't ibang public school teacher, private school, medyo may sariling sistema rin ho pero just the same. Yan ho ang sistema ng edukasyon natin ngayon. Pagtuntong ng high school, hindi marunong bumasa, pautal-utal pa ng kaunti. Pero to think na parang grabe yung i-downgrade ng sistema ng edukasyon ho natin. Dapat tutukan ho yan. At sabi ni paring Ray, merong graduating student, baga magbasa parang grade 2, no? Maraming ganyan. Di natin alam kung saan nangyayari, pero tayo ho naka-encounter din ng ganyan. Hirap ho talaga magbasa. Dahil merong mga broadcasting competition din kasi, mga reading competition sa elementary at high school. Ngayon daw, nahihirapan sila maghanap ng mga estudyante na talagang magagaling na ipanglaban sa ibang mga eskwelahan. Dahil hindi pa nga ho marunong bumasa ng diretso at hindi rin marunong umunawa anong nangyari sa ating education system at tila ang K-12 system ay nakapagpalubog pa sa atin hong kalidad ng edukasyon. Maganda umaga, Pilipinas! Oras po natin 5:36. Sa iba pang mga balita, bubuo ng bagong Military Command ang Armed Forces of the Philippines o AFP na tatawaging Strategic Defense Command. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, ito ang tututok sa pagsasagawa ng mga joint military exercises kasama ang iba't ibang bansa. Ito rin ang mamamahala sa mga strategic operations ng AFP para mapigilan ang anumang hamon sa seguridad at mapabilis ang reaction time. Target na maging operational ang bagong command ngayong 2025. Sinintensyahan naman ang abot sa 42 o 42 years na pagkakakulong at multang 35,000 pesos ang dating alkalde ng Bacolod City at sekretarya nito. Ito'y makaraan silang hatulang guilty ng Sandigan Bayan sa kasong falsification of private documents. Nahaharap sa 7 counts ng falsification of private documents si dating Bacolod City Mayor Luz Viminda Valdez at ang kanyang sekretary na si Brendo Elegio dahil sa nawawalang 362,000 na pera ng city government. Napagalamang namemeke ang mga ito ng cash slips na ginamit para sa umano'y reimbursements. Na-recover naman sa 4 na sospek ang 49 na cellphones sa Commonwealth, Quezon City. Natugis ang 3 magkakapatid na babae at isang lalaki habang lula ng isang provincial bus biyaheng Pasay City kahapon. Sa ulat ng pulisya, isang college student ang nagre-report sa kanilang tanggapan hinggil sa nawawala nitong cellphone. Na-trace ang location ng naturang cellphone malapit sa 5-star terminal sa Perez Boulevard, Dagupan City at kalaunay gumalaw patungong Barangay Karanglaan. Agad namang nagkasanang search operation ng pulisya dahilan para madakip ang mga kawatan. Alas 5:38, epektibo na ngayong araw ang Ayuda Ban o pamamahagi ng ayuda kabilang na ang tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers program. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, simula ngayong araw ay wala na muna ang pamamahagi ng ayuda hanggang sa Mayo 12, maliban na lamang sa medical at burial assistance. Hindi na rin exempted sa ayuda ban ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Gayon din ang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Ayuda para sa Kabosang Kita Program o AKAP. Kaugnay nito, nagbabala ang COMELEC sa sino mang lalabag at mamimigay ng ayuda na maharap sa kaso at maaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon batay sa Omnibus Election Code. Kaugnay niyan, wala munang payout para sa mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Sa panayam sa DZRH Balansyado, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na mahigpit nilang susundin ang direktiba ng COMELEC na bawal na ang payout mula Mayo 1 hanggang 12. Ngunit paglilinaw ni Laguesma, patuloy silang magpoproseso ng mga aplikasyon para sa mga nais maging bahagi ng TUPAD program. Susundan po namin ang direktiba ng COMELEC na simula po bukas, wala pong tinatawag na payout. Yun po ang pinagbabawal, yung
pagkakaloob ng bayad sa mga nagsipagtrabaho, pero hindi po huihinto naman ang pagpoproseso doon po sa mga isinasubmit na naglalayon o nag-a-apply na sana o pagkalooban sila ng pansamantalang trabaho nang makabangon naman din po sila sa kanilang kahirapan. Ang tinig ni Labor Secretary Benny Laguesma. Pilipinas! Oras po natin 20 minuto bago alas 5 ng umaga o alas 6 ng umaga. Baka naghahanap ho ngayon ng magandang investment opportunity. Ito na ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ang mga proyekto ng West Chelsea Realty dyan po sa Central Luzon, yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolod at saka sa Mira at si Vera Prestige. Ang gagawin lamang ho ninyo, makipag-ugnayan po sa 0996-515-5555 o sa 0947-434-5555. Ulitin natin ha, pag-ugnayan po sa 0996-515-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang gagawin lamang ho ninyo ay tingnan ho ninyo yung mga investment opportunities. Nasa loob po ng township yung simbahan, eskwelahan, munisipyo, nandun din. Pati yung mga grocery stores. Ano, ha? Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na po sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Sa batas na gawa ng Maganda umaga, Pilipinas! Kasama nyo pa rin po, ito po si Yuel Reyes ngayong Mayo 2 sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Tanggap muna tayo ng report sa labas ng ating himpilan. NCRPO pinalakas ang anti-kidnapping efforts. Balita mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, pinalakas ng National Capital Region Police Office ang kanilang mga anti-kidnapping efforts kabilang na yung mga intelligence operation. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abilin, pinalakas din ng hanay ang presensya ng kapulisan sa high-risk areas maging ang community engagement. Pinagtibay ni Abilin ang kanilang commitment sa mga nabanggit na inisyatiba para masiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa isinagawang Anti-Kidnapping Awareness Forum kasama ang Embahada ng China at Federation of Filipino-Chinese Chambers and Commerce and Industry Incorporated. Sa forum, binigyang diin din ng NCRPO Director ang kahalagahan ng sama-samang pananagutan sa paglaban sa krimen at pagpapanatili naman ng kaligtasan sa mga komunidad. Ibinahagi rin niya mga hakbang ng kanilang hanay laban sa kidnapping at mga praktikal na payo ukol sa kaligtasan at pag-iwas dito habang hinihikayat naman yung pagiging mapagmatiyag at pagtitiwala sa mga otoridad. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Giselle. Nasa linya na rin ho natin si Attorney Ariel Inton, ang tagapagsalita ng Land Transportation Franchising Regulatory Board. Attorney Ariel, magandang umaga po at salamat po sa pagsama sa amin. Yuel Reyes po. Alright, ayan. At Attorney Ariel, good morning. Po, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ayan. Attorney, sa inyo na po manggaling, ano po ang update natin dito po sa malagim na aksidente na nangyari po kahapon sa Tarlac Esitex kung saan 10 yung nasawi? Apo, alinsunod po sa sa pinag-uutos po ni DOTR Secretary Vince Dizon at kahapon nga po yan po ay na-monitor po ng LTFRB at ang instruction po ni Chairman George Aguadis is to issue a fleet suspension sa Solid North. Ito pong na-involve dito sa malagim na road crash nito. As of now, Attorney, issued na po itong suspension order effective. Ngayon umaga po, i-issue po itong fleet suspension at ito rin po ang sinabi ni Secretary Vince Dizon that he will direct LTFRB to impose a fleet suspension
against the involved bus operator. Mga gaano katagal po, attorney, yung itatagal ng suspension? Ang suspension po usually is not more than 30 days. Pero hindi nangangahulugan na yun naman po ang magiging duration dahil sa during that 30-day period ay magkakaroon po ng pandinig. At yung pandinig ng yung hearing po because LTFRB sa quasi-judicial body, ito po yung hearing kung saan ang operator ay magpapakita na ng kanila pong mga ebidensya kung meron man kung bakit hindi tuluyan ng ma-revoke ng kanilang prangkisa or ma-extend yung suspension. Ano po It will be up to the LTFRB board pagkatapos po ng hearing na isa-set din po ng board during the 30-day period. Ano po yung posibleng kaharapin na sanction kung sakaling mapatunayan na nagkaroon ng kakulangan o kapabayaan yung pong bus company? Apo. Nanganganib po na ma-impose po yung maximum suspension period sa kanila or at the most matanggal po yun o ma-revoke yung prangkisa ng bus company involved. Pag sinabi po natin, attorney, na maximum penalty, nangangahulugan po ba ito na revocation po yan? Ibig sabihin, tanggal yung prangkisa. Para sa lahat ng bus unit na kanila marami-rami pa naman, ano? Kaya dapat talaga matiyak yung maintenance. Depende po sa board yan. Dahil ang prangkisa po ay isang franchise number, may mga several buses doon under that franchise number. Or buong fleet na talaga. Pero yan po ay depende po sa magiging pandinig ng board. Pero ang instruction po ni Chairman kahapon ay mag-issue kaagad ng show cause order at preventive suspension. Fleet lahat. Preventive suspension against the involved operator. Alinsunod din po yan sa pinag-utos ni Secretary Vince Dizon. So, ngayon umaga po ay lalabas po yan at ipadadala kaagad po doon sa operator. And effective immediately. Opo, immediate po yan. Over and above that, ay inaasikaso na rin po ng LTFRB ang pagbigay po ng, dahil po siyempre pag pasahero po kayo, you are covered by insurance, in personal passenger accident insurance. So, pinasikaso na po immediately ni Chairman Guadis yung pag-release ng kaukulang benefit, that benefit under the insurance policy na 400,000 pesos sa bawat isa pamilya ng 12 po na nasawi. Hindi naman po nasaktan, depende naman po kung ano po ang extent ng kanilang injury. So, yan po ay ipinag-utos kaagad na asikasuhin po para sa ganon ay maibigay kaagad sa mga pamilya ng mga biktima. Ito pong ibibigay sa pamilya ng mga biktima ho natin, attorney, ito ho ba yung insurance na galing mismo dun sa bus company? Opo. Yan po yung PAMI, no? Dahil kapag kayo po ay bus or jeep or any franchise, any transport na may franchise, meron pong insurance yung mga pasahero, yung binabayaran po nila na premium sa insurance. So kapag meron pong aberya katulad nito, ay manggagaling po yun dun po sa insurer. Yun sa insurance company, yung pong benefit na yun.
Kaya mahalaga talaga, attorney, na hindi sumasakay sa mga kolorum. Kaya mahalaga po na ang sinasakyan po ay may prangkisa. Lehitimo. Dahil meron pong passenger accident insurance. Ngayon, kapag yun po ay naibigay, hindi ibig sabihin na yun lang. So, depende naman po yun sa operator kung magdadagdag or kung yung mga na-involved sa accident will take legal action. Pero as far as LTFRB is concerned, yung insurance po, the insurance benefit under the Personal Passenger Accident Insurance ay immediately should be released to the victims. Alright. Attorney Ariel, maraming salamat sir sa pagsama ho sa amin kahit madaling araw ng Biyernes, kagaling lang natin sa holiday. Makikibalita po ulit kami, attorney. Apo, salamat po. Maraming salamat po, Attorney Ariel Inton ng tagapagsalita ng LTFRB. Maganda umaga, Pilipinas! 5:56 ng umaga, nagpahayag ng pasasalamat ang Aksyon Dapat Party List sa mga taga-Pangasinan sa mainit na pagtanggap sa kanila kahapon habang nagdiriwang ng kanilang Pistay Dayat Festival. Ayon kay Aksyon Dapat Party List No. 1 nominee dating DAR Secretary Hernani Braganza, ang mainit na pagtanggap ng mga taga-Lingayen Pangasinan sa kanila ay isang senyales na pumapayag ang mga residente dito na maging isang syudad ang Lingayen na capital town ng Pangasinan upang mas lumaki ang budget para sa mga mamamayan. Ipinangako ni Braganza na sa mga Pangasinense na ipapanukalan nila na maging syudad ang Lingayen at lahat ng capital town sa buong bansa upang maitaas ang kabuhayan ng mga residente dito, kabilang na ang munisipalidad ng Lingayen. Samantala, sa kabila naman ng pagiging abala sa pangangampanya at pag-iikot sa iba't ibang lugar sa bansa, muling ipinadama ni Senator Bongo ang kanyang pakikisa sa buong sambayanan para ipanalangin ang kaligtasan ng mga kababayan natin sa Sorsogon at sa lahat ng apektado ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Bilang principal author at co-sponsor ng Ligtas Pinoy Centers Act, isinulong ni Senator Bongo ang pagkakaroon ng mga permanenteng evacuation center sa lahat ng munisipalidad at syudad upang mapangalagaan ang kaligtasan, kalusugan at dignidad ng evacuees. At gusto ko rin po ipaalala sa ating mga kababayan sa Sorsogon, ingat po kayo. Sumunod tayo sa paalala ng gobyerno kung kailangan lumikas sa ligtas na lugar, lumikas po kayo. At isa sa mga author po ako at co-sponsor po ng Ligtas Pinoy Centers Act, evacuation center sa mga syudad at munisipyo para meron po silang komportableng higaan o pagpahingahan habang hindi pa sila nakakabalik sa kanilang mga pamamahay. Importante itong evacuation center na isinulong po natin para tuwing may bagyo, baha, lindol, putok na bulkan, meron silang komportableng pagpapahingahan. 5:58 ng umaga, iginit ni Senator Francis Tolentino na dapat ding alalahanin ang OFWs tuwing Labor Day. Sa pagdiriwang ng Labor Day kahapon, binigyang pugay ni Tolentino hindi lamang ang humigit kumulang 50 milyong manggagawang Pilipino sa bansa, kundi maging ang mga OFW. Ayon kay Tolentino, patas na pagpapahalaga rin ang dapat ibinibigay sa mga manggagawang Pinoy na nasa iba't ibang panig ng mundo dahil maging sila ay nag-aalay ng lakas, kaalaman at kasanayan para sa pag-unlad ng bansa. Tinatayang nasa mahigit 2 milyon ang ating OFWs kung saan pinakamarami ay nakabase sa Saudi Arabia. Maganda umaga, Pilipinas! Lalaking wanted sa kasong anti-online sexual abuse and exploitation sa Malabon, arestado. Malita mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Well, mabilis na naaresto kanina sa ikinasagang operasyon ng Malabon Police ay isang 23 years old na lalaking akusado. Una sa top 7 most wanted sa 10 most wanted persons sa Northern Police District. Ayon dito kay Police Colonel J. Baybayan, natuntun ito si Ayas Ruel sa Palmario Street sa Barangay Tunsoya, Malabon. Nagugat ang pag-aaresto sa suspect baka lang matanggapin ni siyang warrant of arrest ni Judge Catherine Trece Tagle, ang presiding judge sa RTC Branch 73 sa Malabon para to sa kaso ng paglabag sa Section 4B ng Republic Act 11930 Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation Materials nito. At ang naturang warrant ay inisyu nito lamang April 8, 2025
wala namang nirecommend ng piyansa ng korte para sa pansamantalang kalayaan nitong suspect. RS23 ano ito kinagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! At iyan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas. Ngayon pong Mayo 2, 2025. May gising-gising na ho at late na. Sa mga ngayon pa lang ho babangon, huwag kakalimutan mag-agahan. Dahil sabi nga, hindi parang may kulang sa araw natin pag wala tayong agahan. Ano? Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, mapapakinggan niyo po ako at mapapanood tuwing alas 12 ng tanghali dito pa rin sa DZRH sa MBC TV Network News tuwing alas 12 at alas 12 ng tanghali din po tuwing Sabado sa RH Balita at tuwing alas 5 hanggang alas 6 naman ng hapon para sa DZRH Boom Balita. Yan po tuwing araw ng Sabado. Ito pa rin po si Joel Reyes. Susunod na ang programang 2x2 at ang ACS Balita. Oras po natin alas 6:01 ng umaga.